Mga kapatid, yun po yung mangyayari kapag hindi ka mamumuhay sa muling pagkabuhay ni Lord at sa presensya niya. Mabubuhay ka sa dati. At kahit nabautismuhan ka na, tamang-tama, ano, yung magkakaroon ka rin ng bagong buhay, kaugnay po ng ebanghelyo ngayon, unless a man be born again by water and Holy Spirit, he cannot enter the kingdom of God. Ano yung sinasabing born again? It is the rebirth through the Holy Spirit. Muling pagkabuhay, buhay sa spiritual, buhay sa spiritu. Amen po. Pero marami po sa atin na bautismuhan, tinanggap ang banal na espiritu, pero pagkatapos po, bumabalik din po sa dating buhay at ugali. Ito yung mga tinatawag na BSDU o balik sa dating ugali. May kilala po ba kayong ganon? Hay na hay sa buhay ng banal na espiritu. Tapos magugulat ka na lang, nagbalik sa dati niyang buhay. When Christ is not present in our life, we usually go back and live to our old life, our old ways and our old traditions. Mamumuhay ka sa dati mong buhay, sa dating gawain, dating paniniwala, at nakasanayang gawin. Worse, mga kapatid, ang pinakamalala, babalik ka sa mga mali mong gawain, babalik ka sa mga bisyo, babalik ka sa masagwang gawain. Yung kahit nandyan ka na, nagpipreach ka pa, nagpupuri ka pa, nagwo-worship, nagro-rosaryo, pero ang dami mong mga taliwas at masama pa po yung immoral na mga gawain. Amen? Meron pa po bang ganun sa atin na ang pinapahayag hindi naman yun ang kanyang buhay? Meron siyang doble karang pagkatao, doble karang buhay din. Amen po? Sa likod ng pagpapahayag, sa likod ng pulpito, may iba pa silang buhay. Mas magiging malala pa kasi yung una, sabi nga kapag bumalik ka sa dati, ano pa? When it comes to service and ministry life, ito pa po ang mangyayari. Amen? We will avoid challenging services and neglect the need to pursue difficult tasks. May kilala po ba kayong ganon? Yung nagdududa pa sa kanilang kakayahan nila sa sarili nila at sinasabing, naku, mahirap yan, di natin kaya yan. Amen? May kilala po ba kayo na pagka sinabi nyo, sister o brother, ikaw naman mag-worship, naku, mahirap yan, di ko kaya yan, yung nasagot. Amen? Naku, ba't ako? Amen? Nagiging mga paniki sila, ba't ako? Ba't girl o ba't man sila? Pero alam ko po dito sa friends, wala na pong ganon sa FOD. Lahat ngayon, palaban. Lahat ngayon, on the go. Lahat ngayon, mga kaladkarin. Ano ibig sabihin ng kaladkarin? Wala silang tinatanggihang paglilingkod. Amen? Napakaganda po, Iba-iba na po ang narinig nating nagwo-worship ngayon. Amen? Amen. So, number 2 po, we will go back to where we are familiar. Yung number 1 po, what happens when Jesus is no longer present in the ministry or in our life? Number 1, we will only do what we are good at. Amen? Pangalawa, ito po, number 2, we will go back to where we are familiar. Katulad ng ginawa at nangyari sa mga disipulo. They went out and go into the boat. Bumalik sila sa kanilang maliit na kinalalagyan, sa kanilang sasakyang pangingisda o sa bangka. Bakit? Pinili kasi nila ulito nung wala na ang Panginoon. Physically, they do the same thing again. Amen? And same as true with us. When we don't see Jesus in our life and in our ministry, we will be doing the same thing again. Kaya hindi ka na magtataka. Walang napuproduce na bago. Bakit? It is insanity na asahan mong magkaroon ng bagong resulta when in fact you are doing the same thing again and again, That is insanity, Yung bang parang kahangalan na aasa ka na magkakaroon ng panibago o ibang resulta, where in fact hindi naman nagbago at yun din pa rin ang ginagawa mo. And just like what happened to the first disciples, bumalik po sila and did the same thing. Busog na busog sila sa aral at tagubilin ng Panginoon during the Lord's ministerial time with them. Train na train sila ng gusto, pero nawala sa paningin nila ang Panginoon. Anong ginawa nila? Bumalik sila sa dating gawi o buhay kung saan sila sanay at kung saan sila inalis na ni Lord. Tinawag na sila ni Lord bilang mga mamalakayan ng isda. Inalis na sila doon.
Inalis na sila ni Lord sa maliit nilang bangka na limitado lang ang kanilang galaw habang sila ay nakasakay sa kanilang maliit na kinalalagyan. Bilang mga mangingisda, nilid na sila ng Panginoon sa malawak na mission field at dinala sa walang kasinlaki nilang pwedeng galawan. Buong mundo ang kanilang kalalagyan bilang misyonaryong manguhuli ng mga mananampalataya, being the fishermen of man. Tagapagtatag, tagapagpalaganap ng misyong mismong ang Panginoong Hesus ang nagpakilala sa kanila. You see, mga kapatid, at times, nagiging complacent tayo sa mga gawain kapag ang Panginoon ay hindi natin nararamdaman. At times, feeling natin hindi natin kaya ang mga bagay. At times, gugustuhin pa natin gawin na lang kung ano ang nakasanayan natin at pamilyar. Ngunit, wag po natin kakalimutan. Kaya nga po tayo nag-introduce ng sistema sa worship, mga series po. Dahil napakalaki po ng ating Panginoon. Napakalaki ng banal na Espiritu. Hindi po natin siya pwedeng ikahon. Hindi po limitado ang galaw ng Espiritu. The same we worship today is different on the way we will worship yesterday or tomorrow. And we cannot touch the same water at the same time. Iba-iba. Dahil inspirasyon po natin kung paano tayo mag-worship, inspirasyon po na nanggagaling ito sa Panginoon. In the same way, yung gumising ka ngayong umaga ay iba ang mangyayari sa paggising mo bukas. Kaya nga, we serve a big God. Napakalaki ng ating Panginoon. Napakarami niyang ginagawa at gagawin pa sa atin. His thoughts is not our thoughts and His ways is not our ways. We cannot comprehend Him. Hindi natin siya lubos na mauunawaan. Amen? And we can only explore into the unknown. Magtiwala lang po tayo. Hindi pwedeng dumaranas ka lang ng mga pagsubok ngayon, iisipin mo, gawin ko na lang kung ano yung dati. Total, kahit naglilingkod ako, ganun pa rin ang nararanasan ko. Hindi po pwedeng ganun. Dapat po ipakita natin sa Panginoon that we truly trust Him. Amen? And we can only explore kung ano yung plano niya sa atin, sa ating hinaharap. Sabi nga po sa Jeremiah 29:11, "For I alone know the plans I have for you, plans not to harm you but to prosper you, plans to give you hope and to give you future." Then, sa una niyang sinabi, "For I alone know the plans I have for you." Kung ang Panginoon lang pala ang nakakaalam, kanino pa tayo magtitiwala? Not even on ourselves. We cannot even trust ourselves dahil tayo po mismo, alam natin, fickle-minded tayo at iba-iba ang takbo ng isip at desisyon natin. Iba-iba rin ang nagiging disposition natin. Base po kasi ito madalas sa ating nararamdaman, sa ating nakikita, at sa ating mga binabalak o iniisip. Amen po? Kaya, we can only assure that God is so big and we can trust Him into the unknown. Amen po? Pangatlo, what happens when Jesus is not present in our ministry and even our life? Number 3 po, we will not get any results. Sabi nga po, they caught nothing. Hindi po nakahuli ang mga disipulo. They did not get any results. We too, mga kapatid, we will be bound to fail. And this is probably the best evidence of the absence of God in our life. We yield no positive outcome from our efforts. Hindi po tayo makakaasa na magkakaroon po ng magandang resulta kahit ano pa ang gawin natin. Magsumikap man po tayo. Kung wala ang Diyos sa ating buhay at hindi tayo nabubuhay sa Kanya at Espiritu. And this is true. And I'm very sure you have already experienced living on your own. Nasubukan nyo na pong mamuhay ng kayo-kayo na lang o tayo-tayo na lang without the presence of the Lord in your life. Pag wala po sa buhay mo si Lord, paulit-ulit lang ang gagawin mo. Hanggang mararamdaman mo na lang pagod ka, aabutin ka ng pagod. At pagkabagot, kahit anong pagsusumikap mo, walang mangyayari. Ganito ang nangyari sa mga disipulo. Amen?
isang kahig, isang tuka, iyan ang mangyayari.